Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shoutout muna tayo kay Super Gulobs TV, Camiguin Island, Albert Mojado, at saka kay John Agustin Mojado, Arvin Lumayog, Marikina, Juventino Lubrigas, Baclayon, Gigi Sanchez, Anthony Espinilla, Romblon, Lloyd Verdira, saka itong si Rodel Melildia. Good morning sa ating lahat po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay sagutin muna natin itong itong sinasabi ni yung tagapanood din natin na si G. Anacion po. Sabi niya daw pinakain natin sa ating mga manok na nagkaedad ng 5 months old po. Ito by wet feeding o dry feeding. At saka ilang bisis ba na natin pakainin mga kaibigan? Kasi itong manok mga kaibigan, okay lang yung kung magpakain ka ng 3 or 4 na bisis. Katulad ng mga 2 hanggang 3 months old po. Kasi yung mga manok na ganyan mga kaibigan, gusto natin na medyo ganadong kumakain, bigyan natin sa umaga 7 o'clock, pagkatapos may pangalawa 9 o'clock, at saka sa hapon 1 o'clock, at saka 4 o'clock para medyo talaga mga kaibigan, ganado po sila, pero pakunti-kunti lang talaga mga kaibigan. Pag ganyan naman, pag medyo maulan, tuyo talaga yung dry feeding talaga ibigay natin, pero pag medyo mainit ang panahon mga kaibigan, medyo basahin talaga natin yung mga pagkain na ibigay natin para naman mapasukan ng moisture yung isang sisiw para hindi naman sila masyadong prone sa init po. Ito namang magkaedad ng manok natin sa akin po ito mga kaibigan. Pag edad ng 5 months old mga kaibigan, ang binibigay ko dyan ay yung tayo naman hindi nag-commercialize dito. Tayo lang ay sinasabi lang natin kung ano yung pinapakain natin sa ating alagang manok po na magkaedad ng 5 months old. Sa akin po mga kaibigan ay magbigay pa ko niya ng Warhawk mga kaibigan, Warhawk na stag developer po. Pwede namang inirton mga kaibigan, pero sa akin magbigay muna ako ng Warhawk stag developer mga kaibigan. Ang ibigay ko niyan ay dry feeding lang talaga, kasi napakaganda yung dry feeding mga kaibigan, lalo na pag yung binibigyan mo ng tubig din sa manok, talagang ganadong-ganado silang uminom ng tubig po. At saka doon sa dry feeding mga kaibigan, alam nyo po, pag binigyan nyo ang manok mo ng okay lang kung medyo maulan mga kaibigan, maulan, mainit ang panahon. Pero pag binigyan mo yan ng dry feeding mga kaibigan, ganadong-ganadong uminom ng tubig isang manok po. Piruin mo yan mga kaibigan yung manok, bigyan mo yan ng yung wet feeding. Mag-wheat ka, kinakain nila, yun lang talagang nila. Yun lang talagang eksaktong pambusog lang talaga nila, at saka hindi nakakain yan. Pero yung dry feeding mga kaibigan, papasok na yan dito, tapos inuman nila ng tubig. Bubulto yan sa ilalim mga kaibigan, kaya yun ang dahilan na medyo madaling lumalaki yung manok natin mga kaibigan. Medyo madali silang magbulto po ang katawan. Medyo malaman kaagad mga kaibigan. Yun po dahilan nga magbigay tayo. Yung tinatawag nilang Warhawk stag developer. At saka ang ibigay natin mga kaibigan ay talagang dry feeding po. Ayun lang po mga kaibigan, yun lang ating may share dyan. Kahapon naman ang topic natin ay yung yung Kilso mga kaibigan na body puncher mga kaibigan. Ay napakalaking advantage mga kaibigan, kasi ang manok kasi pag hinahanap pa yun ng ulo, madilid na yun mga kaibigan, di katulad ng Kilso na makita katawan kailangan papauluin na kagad, di katulad yung iba hanapin pa yung ulo, medyo maunahan ka pa ng palo dyan mga kaibigan, kaya napakaganda yung Kilso mga kaibigan. Ito naman topic natin ngayon mga kaibigan, ito po ay napaka simple lang, tanong din ito, talagang sasagutin natin para naman may yung nanonood sa atin, alam naman natin to, kasi medyo matagal-tagal na rin tayo nag-alaga ng mga manok, nag-breed ng manok. Sabi niya mga kaibigan, pwede ba daw natin hugasan ang itlog bago natin isalang sa incubator po? Ito namang mga usaping ganyan mga kaibigan. Ito kasing itlog mga kaibigan, pag hinuhugasan mo yan mga kaibigan, medyo mawala kasi yung itlog mga kaibigan. May mga po yan, tinatawag lang, hindi makikita po na protection o shield ng isang itlog mga kaibigan. Yun ang tinatawag nilang cuticle at saka gloom. Cuticle o gloom.
Kasi yung mga ano mga kaibigan, yun ang tinatawag na invisible shield po sa kanila para hindi mapasukan ng bakterya mga kaibigan. Pag yun ang hinugasan mo po, mawala yun. Madali lang silang mapasukan ng bakterya po ang itlog. Kaya doon na ho, ano po, mabugok yung isang itlog mga kaibigan. Kaya sa atin, kung maiwasan natin hugasan, talagang hindi natin hugasan po kasi yun din ang ikasira ng itlog kasi mawala yung shield ng isang itlog para hindi pasukin ang bakterya. Pag hinugasan mo yun, talaga matanggal yun mga kaibigan. Pwede na rin anuhan mo na lang trapuhan mo na lang yung medyo mga kaibigan, yung tuyo na tila, ganon, para makuha lang yun. Pero talaga naanuhan ko rin yan mga kaibigan, medyo na-experience ko rin yan na hinugasan ko yung itlog ko kasi naputikan siya mga kaibigan. Kasi yung itlog ko ilalagay ko sa fry pan, medyo maulan yung panahon na yun, may putik, di talaga hinugasan ko. Sa akin naman mga kaibigan, experience ko napisa naman. Sa akin dyan mga kaibigan, surtihan na lang. Pero sa akin talaga, pag medyo makuha lang na medyo trapuhan na natin mga kaibigan, o i-wipe lang natin ng medyo tuyo na tila, pwede na yun. Kasi para ingatan natin yung mawala yung yung shield nila mga kaibigan, yung tinatawag na cuticle o gloom. Pag mawala yun mga kaibigan, madali lang mapasukan yung mga itlog natin. Kasi kasi yung mga kaibigan, yung pores mga kaibigan ng tao, pag pinapawisan yung isang tao, bumubuka yung doon na makapasok yung hangin para medyo tawag Bisaya doon mga kaibigan ay panuhuton ka. Ang labis doon para ma-close yung pores mo. Pag ka ng alcohol po, yun lang, parang ganun lang din mga kaibigan na talaga yung mga protection o shield ng isang itlog ay hindi makita with your own naked eye po. Para ding yun mga kaibigan, yung tinatawag nilang phantom blue sa isang manok, yung palo na isang manok mga kaibigan, hindi mo talaga makita sa mga mata mo. Yun, parang ganun mga kaibigan. Ang shield kasi napaka talaga ng Panginoon mga kaibigan. Hindi natin alam na may mga ganun pa talaga. Eksperto din ang nagsabi dyan mga kaibigan na may protection talaga yung itlog, yung tinatawag nilang cuticle at saka gloom. Cuticle o gloom. Yun po, tayo naman ay talagang nabasa lang natin yan sa mga nabili natin mga magazine po. Ayan talaga, pag tayo ay medyo magmamanok, talagang marunong din tayo dyan mga kaibigan. Kaya itong itlog kasi, dati naman po mga kaibigan, nararasan ko rin, hinugasan ko. Pero napisa naman lahat mga kaibigan. Kaya sinasabi na natin dito, swertihan alam, pero kung dapat iwasan natin na hugasan natin yung mga itlog po, na hugasan natin sa tubig po kasi para hindi mawala yung shield na tinatawag nila mga kaibigan, isang itlog po. Kasi naman po mga kaibigan ay alam naman natin yun kasi tayo naman po pag may makita kong itlog dito mga kaibigan, para maiwasan yun ay medyo linisin talaga natin yung pugad ng isang manok po. Lagyan natin ng sa akin mga kaibigan, sa pugad ko, lagyan ko lang yan ng mga papel yung mga medyo dahon mga kaibigan, dahon ng saging, yun lang ilagay ko mga kaibigan. Pero mas maganda yung mga talaga, yung mga katulad ng yung mga dagami po, yun talaga. Kasi ang manok pag akyat nila doon mga kaibigan, may talagang ihigop sa basa sa kanilang mga paa po para maiwasang madumihan yung natin. Yan ang pinakadabis natin gawin mga kaibigan. Linisin talaga natin yung pugad. Kahit malagyan nyo lang ng mga papel, punit-punitin nyo yung papel, lagay mo kasi ang manok naman talaga mga kaibigan, sila lang mag-arrange doon mga kaibigan. Kita nyo yung mga wild na chicken po, talagang sila lang ang mag-arrange ng nila, pugad talaga nila. Kahit sa mga damuhan lang, napakaingat natin dito sa medyo may bloodline na manok. Pero yung mga gala na manok, yung tinatawag natin manok Bisaya, nako, kahit ang lakas ng ulan po, talagang mapisa pa rin nila. Yun po, diferensya ng mga wild na chicken kaysa dito sa mga tinatawag natin may mga bloodline talaga. Kaya ako minsan mga kaibigan, napakaganda po mag-alaga tayo ng mga wild na chicken o itong manok Bisaya tawag namin. Yun ang gamitin natin na sila ang maglinlim ng ating mga manok na may mga bloodline po. Talagang kahit umabot ang 13 eggs mga kaibigan ay mapisa pa rin lahat. Pero itong mga
may bloodline ay pinakamarami yan, yung 8 eggs lang, 9 eggs. Kumpurme na rin doon sa manok mga kaibigan, depende na lang doon sa manok. Pero ilang beses ako experience mga kaibigan, pag medyo may bloodline na manok, yung may lahi talaga, hindi ho makapisa ng hanggang 10 mga kaibigan. Pero mayroon pa rin ganon, pero bihira lang yung mga kaibigan. Pinakamarami po ay 6, 7. Katulad ngayon, yung si Golden Boy ko, may napisa, ay 6 lang, 5 ba yun? Tapos may isang super sweater. Pero mayroon ding iba mga kaibigan, lalo na pag baguhan pa yung isang inahin po. Mayroon ding magaling talaga maglimlim mga kaibigan, hindi pare-pareha po. Pero yung mga manok Bisaya mga kaibigan, kahit aabot pa ng 15 po, ay talagang anuhin nila mga kaibigan. Talagang mapipisa po, hindi ko lang alam kung bakit mga kaibigan. Pero ito namang incubator natin, parang nagloko dati po kasi medyo medyo mainit yung panahon na yun, yung time na yun. Yung 2 weeks ago na lumilipas mga kaibigan. Medyo maraming hindi napisa mga kaibigan, pero okay lang kasi ang dami naglimlim natin ng mga Golden Boy, mga 3 o 4 siguro yun mga kaibigan. Mayroon pang iba natin dyan na may nagtanong kasi sa atin mga kaibigan na yun daw, sana daw yung gold ko, nabinta na ba daw? Yung gold ko mga kaibigan ay inilaban ko po. Ilano natin sa exam. Nanalo mga kaibigan, grabe, super mamalo kasi ang manok naman na ngayon, yung ginagamit kong gold po ay 3/4 na pusong yun. At saka nagkasta doon mga kaibigan ay yung yung Golden Boy. Pagdating doon sa nanalo siya mga kaibigan. Pag doon ay may lumalapit sa akin mga kaibigan na bilhin daw niya, gawin niyang broodstock po. May mga ilag mga kaibigan, kasi pusong din yun. Inalok sa atin ng mga kaibigan ng 10K po. Sa probinsya kasi mga kaibigan, bihira lang yung bumibili ng 10K po. Lalo na pag ito'y cruises mga kaibigan lang. Yung gold na yun ay matawag na line breed yun kasi 3/4 na pusong yun. Cruises pa rin siya mga kaibigan. 3/4 saka ang nakakasasa sa kanya ay yung Golden Boy na galing sa raid po. Kaya medyo may palo talaga, may madiin na palo talaga. Pero sa atin naman mayroon naman akong maraming maraming lumalabas pag gold dyan. May gold pa tayo dyan na pumpkin mga kaibigan na street comb po. Katulad yung dati, street comb din yun. Grabe pumalo mga kaibigan, pero naibinta na natin mga kaibigan kasi may kunting galos lang dito sa paa mga kaibigan, pero hindi naman masyado, parang scratch lang po. Kaya naibinta natin kasi nalok tayo kasi naman hindi tayo makahindi dyan kasi gamitin na niya sa breeding po. Kasi dito sa social media, bininta ko yun hindi wala hong naggusto, pero kasi bata-bata pa yun, yung time na yun. Pero kung yung nailaban ko na mga kaibigan, grabe po, super talaga. May gold tayo dyan. Marami pa siguro mapisang gold natin. Malapit na siguro, hindi ko lang alam kasi in-incubate ko po. Iba kasi yung incubator mga kaibigan. May panahon kasi na medyo mainit o medyo masyado maulan. Hindi mapisa mga kaibigan. Pero kaya, hintayin na lang natin. Tayo lang po ang may share natin sa araw na ito mga kaibigan. Sana yung na sa akin dito na pili bang hugasan, sana na satisfy ka sa ating po. Ayun lang mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.